Anonymous Pinoy Confessions. Nalaman ko na ako pala ang the one that got away ng campus crush namin. Natuloy rin sa wakas ang high school reunion. Halos kumpleto ang batch. May pagkain, slideshow ng throwback photos, tawanan at games para masaya. Classmate ko si campus crush. Alam ng lahat na siya yun. Matalino, varsity, laging may spotlight. Yung tipo na hinahangaan ng marami. Ako, sakto lang, hindi mahiyain, may sariling barkada pero never naging achiever o pabida. Chill lang, more of a wallflower. Casual friends kami noon kasi magkatabi kami sa classroom. Nagkakausap, nagtutulungan minsan pero hanggang dun lang. Never naging close. At to be honest, never ko rin siya naging crush. Hindi dahil hindi siya kahanga-hanga, kundi kasi that time ang dami kong iniisip na personal na bagay. Lalo na sa broken family situation ko. Fast forward sa reunion, magkatabi kami sa table. Casual kamustahan, kwentuhan, tawa-tawa. Then dumating na yung part ng games, Pinoy Henyo. Kailangan ng partner. Nag-uumpisa pa lang magpaliwanag yung host. Bigla siyang tumingin sa akin. Partner tayo ha, sabay ngiti. Umuo agad ako, hindi ako nagulat. Wala lang kasi yun sa akin. Alam ko kasing mananalo kami, matalino tong kasama ko. Nung turn na namin, ang word na kailangan naming hulaan, Christina Aguilera. Nag-start siya kumanta, as in talagang sinimulan niya yung I Turn to You. Instantly, nasagot ko, panalo agad kami. Sabi pa ng mga tropa, ang daya niyong dalawa. After ng program, tumambay pa kami ng ilang tropa at ilang colleagues. Maaga pa raw kaya nauwi kami sa open bar dito sa Subic. Doon, nagkaroon kami ng chance na mag-catch up on anything. Kahit sa totoo lang, ni minsan, di naman kami nag-uusap kahit sa Blue App. Medyo awkward sa una, pero surprisingly, ang sarap lang makinig at makipagkwentuhan. Tapos bigla siyang nagtanong, bakit nung college hindi ka na nagpaparamdam? Sagot ko, marami lang pinagdadaanan. Pero sa totoo lang, gusto ko sabihin na nahirapan talaga ako after high school. Kailangan kong magbanat ng buto para makabalik sa pag-aaral. 2 taon akong tumigil muna. Nag-dizer ako, nagbantay ng computer shop at minsan tricycle driver ni Papa. Hindi ko na naikwento lahat yun. Pero siguro sa mga ganong tanong, may mga sagot din na mas madaling itahimik kaysa ipaliwanag habang may tugtog sa background at hawak mong baso na may yelo. Pagkatapos nun, tumahimik kami sandali. Niyaya ko siya sa may beachfront. Tapos bigla niyang sinabi, "Namiss kita kausap." Sumunod pa niya, "Ikaw lang naman yung classmate kong lalaki na lagi kong nakakausap noon." Sabay ngiti. Syempre, katabi kita sa upuan. Napangiti ako. Tapos sabi ko, "Lapit ka na pala maging doktor. Congrats dun ha." Tumango siya, sabay sabi, 1 taon na lang. Habang nagsasalita, panay ang tingin niya sa phone. May urgency pero kalmado. Pilit kinokontrol. Lalaki yung tumatawag. Kaya sabi ko, "Mini-message ka na ng boyfriend mo ata ah. Uwi ka na kaya?" Napatingin siya sa akin, sabay tawa. Walang pakialamanan ng love life. Tapos sabay sagi, "Di ba naging kayo ni A at si K at si L?" Tinignan niya ako ng diretso, sabay ngiting may halong biro. "Tindi mo ah." Napakamot ako ng ulo. Semi-girlfriend lang naman yung mga yun. Sabay batok niya sa akin, sabay tawa. "Mga kalokohan mo." Nagtawanan kami pareho. Wala nang kasunod na tanong. Wala na ring klarong sagot. Pero sa pagitan ng tawanan, parang ang daming gustong sabihin na pareho naming piniling hindi itanong. Hanggang sa dumami na yung alak sa utak. Bigla niyang tanong, "Bakit di mo ako sinubukang ligawan dati?" Tahimik lang ako saglit. Tinignan ko siya. Tapos sagot ko, "Wala naman akong mai-offer na bagong bagay sa'yo. I'm just me." Wala na siyang sinabi. Tumango lang. Tumingin ulit sa beer niya sabay isang mahinang ngiti. Tapos tumingin siya ulit sa akin. Tahimik lang pero mapula na yung pisngi niya dahil sa alak. Hindi ko alam kung dahil sa iniinom, sa tanong o sa sagot. Pero sa sandaling yun, parang naging tahimik ang lahat. Kami lang. Walang tugtog, walang ingay, walang ibang tao sa paligid. Pabulong niyang sinabi sa akin, "Alam mo ba ang tawag ko sa'yo kapag kausap ko ang mga friends ko?" Tumingin ako sa kanya, medyo nakakunot ang noo. "Ha? Ano?" Sabay sabi niya habang nakatingin pa rin sa akin, "Breeze. Ikaw si Breeze. Dahil dumadaan ka lang lagi sa akin. Kahit gusto ko talaga na andyan ka lang sa tabi ko." Wala akong nasagot. Nagtaka ako sa loob-loob ko. Dala lang ba to ng alak? Dahil ngayon lang ulit kami nag-usap?
O may matagal na pala talaga siyang tinatago? Tahimik lang ako tapos bigla siyang ngumiti. Medyo bitin, medyo totoo. Akala ko nung college galit ka sa akin. Pero ngayon walang nagbago sa'yo. Masaya ako dahil nakausap kita ulit. Kahit alam natin na alam mo na. Hindi na niya tinapos at hindi ko rin hiningi yung ending. Isang matinding katahimikan. Wala nang sinabi, wala ring dapat sabihin. Tapos narinig na namin ng mga tropa, nagtatawagan na. Umuwi na raw kami. Tumayo kami, ako pa nga unang nagsabi, hatid na kita. Sabi niya, gamit kotse ko ha. Natawa na lang ako. Nung ando na kami sa kanila, hinatid ko siya hanggang gate ng bahay nila. Tahimik pa rin. Tapos sabi niya, good night. Sabi ko, baka di ako makatulog. Hindi siya sumagot, hinalikan niya ako. Saglit lang. Walang kasunod, walang salita. Tapos tumalikod na siya. Pumasok sa gate. Ako, umalis na rin. Alam ko, wala namang pupuntahan kung magiging kami. Pero sa gabing yun, kahit sandali lang, naging kami sa paraan na kami lang ang makakaintindi. Nag-tricycle ako, pauwi. From the one that got away to the one I let consume me. Kinabukasan, nakita ko yung Instagram story niya. Picture ng table namin. May caption, like lang muna ako, tamang paramdam. Hindi ako nag-chat pero sa totoo lang gusto ko mag-hello. Pero pinili ko na wag. After that, chill lang. Silent viewers lang kami sa stories ng isa't isa. Parang dalawang taong may sinimulan pero walang lakas ng loob magpatuloy. Then out of nowhere, 3 months later, nag-message siya. Nasa Ortigas ako, G ka for coffee? Wait, Ortigas? Doon ako nagtatrabaho that time. Pero sa pagkakatanda ko, hindi ko yun nasabi sa kanya. Wala akong post about it, never ko na-share. Nag-reply pa rin ako, saan ka banda? She replied, podium. Sakto, nasa Mega Mall ako nito, konting lakad lang. Di ko na tinanong kung anong alam niya tungkol sa trabaho ko. Baka sinadya, baka nagkataon. Either way, nagkita kami sa UCC. And there she was, wearing a very loose white polo, black skimpy shorts, and that kind of calm, confident look that fucks you up without trying. And the look in her eyes that makes me feel like I'm 17 again. Confused, hopeful, and completely defenseless. And here I am, still looking like some clueless college kid. Black hoodie, oversized black glasses, and my favorite, Air Max. Trying to look fit, I'm definitely not. We sat across from each other like two people pretending this was just coffee. Pero alam naming pareho, hindi lang yun. At that moment, I knew. I fucked up. Not because of anything I did that day, but because I knew deep down I can't move on from this if I fall this deep. And seeing her again like that, looking both familiar and completely out of reach, just made everything hurt. Like a wave crashing over me. Biglaan, walang babala, walang salbabida. We talked, usual catch-ups, kwento sa buhay. Then I looked at her, smirked, and said, "Uy, namiss kita kamo." She raised an eyebrow, half smiling. Ano pa na-miss mo? Putang ina. That hit harder than I expected. I looked at her, trying not to let it show. But my chest was doing that stupid thing again. Yung parang may kumakalikot sa loob na hindi mo alam kung excitement ba to o warning sign na naman. Gusto ko sana sagutin ng diretsyo. Ikaw, lahat ng ikaw. Yung tawa niya, yung kulit niya, yung tahimik na presensya niya pag wala nang masabi. Yung paraan ng pagtitig niya na parang sinisilip kung anong tinatago mo. Yung malambot niyang mga kamay. Yung mga ngipin niyang laging kumakagat sa akin kapag nanggigigil siya. Yung smell ng pabango niya na hanggang ngayon kahit hindi ko alam ang brand, alam ko agad pag naamoy ko sa iba. At yung halik niya nung reunion. Pero hindi ko sinabi lahat yun. So I just smiled and said, "Secret, hehe." Tumawa siya, yung tawa na hindi malakas pero ramdam mong totoo. And just when I thought maybe, just maybe, this moment could stretch a little longer, dumating ang friend niya na girl. Now, I feel awkward. Then she said, "Samahan mo kami ha?" I managed a nod. Oo naman. So her friends sat with us, ordered a drink, laughed, chimed in, and suddenly, we were 3. But I swear, it still felt like it was only her I was hearing. I kept stealing glances, catching her fingers fidget with the straw, the way she bit her lip while listening, the way she never quite looked me in the eyes anymore. And I wondered if she felt it too, the invisible glass wall now between us.
Her friend talked and talked and I nodded where I should, smiled where I had to. Pero sa loob-loob ko, parang unti-unti akong lumulubog sa kawalan. Hindi ako part nitong buhay na to. Then her phone buzzed. She checked the screen. Her eyes widened just a little. Then she stood. "Wait lang, I need to take this," she said, already heading out. And just like that, she was gone again. Left me sitting across a girl I didn't even know. In a coffee shop that suddenly felt too quiet despite the noise. I reached for my drink, trying to distract myself. Then the girl leaned in, smiled. The kind of smile that feels both curious and knowing, and asked, "Are you Breeze?" I muttered, "Yeah, I think," with an awkward smile. I looked at her again, that loaded smile, and in that moment, I knew. She talked about me. Maybe too much, maybe not enough. Maybe I was still a story she tells, with edits, with filters, with caution. Maybe I was still a question mark in a sentence she never finished. She came back a few minutes later, calm, composed, like nothing just shifted. But I saw it, the subtle change in her energy. Her friend stood up, then said, "Tara na." She glanced at me. "Sige." Tumayo na rin ako. "Ingat kayo." Tumango lang siya, walang salita, then they walked away. Sumakay na sila ng Uber. May Uber pa nitong time na to. Sobrang traffic, ang daming ilaw, ang bagal ng gabi. Simple lang lahat. Walang yakap, walang lingering goodbye, walang "see you soon." I was walking behind them. Paglabas namin ng podium, umambon na. Ang ingay ng paligid, busina, mga tao, sasakyan, ang bigat ng hangin. Parang may binubulong na hindi ko maintindihan. Hinintay kong makaalis yung sinasakyan nila bago ko maglaho sa kawalan. Tumunog ang phone ko. Message from her? Kissy face. Putang ina! Nakatitig siya sa akin. Hindi ngumiti. Hindi kumurap. At sa mga mata niya, naramdaman ko yung unti-unting pagkalunod. She was not just looking at me. She was reclaiming me. Bit by bit. Slow, deliberate. Parang gusto niyang malunod ulit ako sa orbit niya, sa nakakabinging katahimikan niya, sa lahat ng iniwan niyang gumugulo pa rin sa akin hanggang ngayon. Yung halik niya nung reunion. Yung halik na hindi ko makakalimutan. Kasi doon niya ako huling hinawakan ng buo at doon ko huling naramdaman ang pagkaguho ng aking kastilyo. Yung titig niya, hindi lang basta naaalala, sumasakal, ginagapang ka mula loob, tahimik, mabagal, walang awa. At habang papalayo sila, naiwan akong basa sa ulan, sa alaala at sa titig ng babaeng hindi lang marunong umalis pero sanay na sanay kumain ng buo. Naiwan ko ang payong ko sa office. Turns out, hindi lang Baguio ang malamig that day. After that night, we started texting. Nothing deep, just casual stuff. Memes, reactions to stories, safe conversations. But it was the kind of casual that felt loaded. Like we were both pretending we were not thinking about that coffee, that moment, her eyes, my hoodie, that silence between sips. I did not want to push. It's not like I had a plan. I was just there, floating with it. But every time she replied even just a haha or same, it felt like I was slowly sinking deeper. Then one Thursday night, she messaged me, "Balik na ako sa Baguio this weekend. Puntahan mo ko. No if you're free, no smiley, no warmth." Just 5 words, like a command. Like she expected me to say yes. Like I owed her that. Friday night, I packed light. Saturday morning, I was already on the bus, half asleep, half dreaming. Checked my phone, every stop. She was still texting me. Usual stuff, kwento, konting asaran. So I told myself, she said libre siya this weekend. She wants to see me. Let's go. The weather was foggy when I got there. I messaged her, "Yo B, nandito na ako." No reply. I waited at a cafe near Session. Ordered something hot just to hold something warm. Still, no reply. I stayed for a few hours. Lumipas ang tanghali, hapon hanggang dumilim. Naglakad-lakad ako, kinakausap ang sarili, overthink 9,000. Did something happen to her? Is she okay? Did she get fragged? But the truth is, I was just hoping for one thing. A message, any explanation, anything. Wala. Seen, then nothing. I did not stay overnight. I took the available bus pa Manila. Tahimik, mabigat, walang linaw. Nalubat pa yung phone ko habang pauwi.
So I just sat there, no music, no messages, staring outside sa kadiliman ng daan. It wasn't just the no-show that stung the most. It's that she still texted me that morning. It's that I said yes. It's that I went. And it's that I still hoped for an answer long after I knew I was not going to get one. So I arrived sa apartment ng late na. Did not even bother to check the time. Wala nang ilaw sa hallway. Tahimik, kulob. I left my bag by the door, took off my shoes and just stood there for a bit like my body arrived but my mind was still on that cafe, on that message na hindi dumating. I did not even bother turning on the lights. Humiga lang ako sa kama. Hoodie pa rin suot. I curled up sa kama, wishing the darkness would swallow me whole. Alam mo yung pagod na hindi lang sa biyahe, yung tipong kahit mahiga ka, hindi ka naman talaga nagpapahinga. I did not bother to charge my phone. Hinayaan ko na lang siyang mamatay. Ayoko na ring basahin yung mga messages. Wala namang bago, wala namang sagot. At kung meron man, huli na. So instead, I just lay there, eyes wide open, mind replaying everything. The coffee, the message, the silence. And in the dark, I realized something worse than being stood up. It's being forgotten, quietly, painlessly. Like I was the one who thought this meeting mattered. No ending, just echoes. Morning comes, she blocked me. Healing feels like Sunday laundry, not fireworks. I've been meaning to write this, not for her, not even for you, but maybe for the version of me that needed someone to say, you are allowed to leave when you never got the goodbye you deserved. This is the final part of a story I did not expect to unfold. From casual classmates to silent questions, to coffee that felt like a trap I walked into willingly, to a bus ride to nowhere. Kung pinakinggan mo yung parts 1 to 3, you probably already know. She was that kind of person, the kind who does not knock when she enters your life, and the kind who does not say goodbye when she leaves. It's been a while since Baguio. Wala nang bagong messages, wala nang emojis, wala na siya. At oo, naka-block pa rin ako. Hindi na ako umaasa, pero minsan, memory has its own ways of lingering kahit tapos ka na. Eventually, napagod na rin ako. Hindi biglaan, hindi dramatic, wala ring self-love era na may malakas na music sa background. Healing for me came like Sunday afternoons. Mabagal, tahimik, habang naglalaba, habang binibilad yung mga ala-ala na dati ay basang-basa. May mga araw na hindi ko na siya naiisip, tapos biglang maririnig ko yung I turn to you sa commute o makakaamoy ako ng pabango na parang sa kanya at doon ulit ako mahuhulog kahit sandali. Pero ngayon, alam ko na kung paano umahon. Hindi ko na kailangang i-replay lahat. Alam ko na ang ending. Wala ngang ending. At minsan, yun na rin pala ang closure. No dramatic confrontation, no last coffee. Walang sagot, walang I'm sorry. Just me, folding clean shirts, cleaning my flat, lifting some weights, texting people who reply because they actually want to. One night, I was cleaning my old inbox. Nakita ko pa yung messages niya. Yung puntahan mo ko, yung kissy face, yung mga haha at same na dati ay parang lifeline. Tinignan ko lang, hindi ako nag-screenshot, hindi ko rin dinelete. Sinara ko lang ang phone ko because sometimes the bravest thing you can do is nothing. Not reach out, not beg, not wait, just breathe and leave it. She was the storm and I let it soak into everything. But lately, I've been finding warmth again. If you've ever been someone's breeze or if someone ever made you feel like a ghost inside your own story, I hope this reminded you, you are not unfinished. You are not disposable. And you don't need someone to return just to prove you mattered. You were real. You loved sincerely. That's more than enough. The night I became my own silence. This is B, mas kilala bilang Campus Crush. Naalala niyo si Breeze? Oo, si Breeze. Siya ang totga ko. And here's the other side of silence, my side of the story. Sinabihan ko siyang pumunta. Balik na ako sa Baguio. Puntahan mo ko. Walang emoji, walang tanong, diretso. At sa unang beses, matapos ng matagal, handa na sana akong maramdaman ulit. Pero nauna siya. Dumating ang ex ko. Tahimik, matino ang bihis, hindi lasing, at yun ang mas nakakakaba. Kasi alam mong may galit sa loob na kontrolado, yung tipong hindi sumisigaw, pero kaya kang wasakin. May kinikita ka na,
Yung boses niya mababa, halos pabulong, pero yung tanong niya punong-puno ng paninisi. Parang may bigat na kasamang suntok. Sabay sampal sa akin, buo, mabilis, malakas. Yung tipo ng sampal na hindi mo agad maramdaman pero maririnig mo yung tunog niya sa loob ng tenga mo. Tumagilid ang ulo ko sa impact. Nadulas ako paatras sa tiles. Nauntog ang balakang ko sa gilid ng pinto. Biglang dumilim yung paningin ko saglit. Napahawak ako sa mukha ko. Mainit, namamanhid. Sumisigaw na ang pisngi ko at yung lasa ng dugo nasa dila ko na. Wala kang karapatang palitan ako, bulong niya. Pero parang sigaw sa utak ko. Sinubukan kong bumangon pero pinigilan niya. Hinawakan niya ang braso ko. Hindi gigil pero mahigpit, kontrolado. Parang sinasadyang iparamdam sa akin kung sino pa rin ang may kapangyarihan. Wala ka bang sasabihin? Tanong niya habang hawak-hawak pa rin ako. Bitawan mo ako, sigaw ko. Umalis ka na. Nagsusumigaw na ako sa sobrang takot at galit. Ayoko na, umalis ka na. Pero lalo lang humigpit ang hawak niya. At sa loob ng ilang segundo, pakiramdam ko para akong nahulog sa katawan ko. Buti na lang may nakarinig, may sumigaw, may tumawag ng tanod. Dumating din ang mga pulis. May sugat ako sa labi. Gasgas sa siko. Tuyo ang lalamunan ko sa kakapaliwanag. Pero sa gitna ng lahat ng yun, naalala ko siya. Si Breeze. Yo B, nandito na ako. Yun ang last message niya. Hindi ko na kayang sumagot. Ayokong makita niya ako sa ganitong itsura. Hindi ito yung babaeng pinuntahan niya. Kaya ang ginawa ko, binura ko ang sarili ko sa buhay niya. I blocked him. Walang I'm sorry, walang paliwanag, walang kahit ano. That night, I cried. Hindi yung umiiyak lang para gumaan ang loob. Yung iyak na parang hinihigop ka ng kama. Yung tipong kahit may kumakatok, hindi mo kayang bumangon. Hindi ako kumain, hindi ako nagsalita, hindi ako nagbukas ng ilaw. All day, all night. Wala akong ibang ginawa kundi umiyak at huminga. At kahit gustuhin kong sabihin sa magulang ko ang totoo, hindi ko rin kinaya. Hindi dahil wala silang pake, pero dahil natatakot akong marinig ang mga tanong na, bakit hindi mo agad sinabi? O bakit mo pa siya pinapabalik sa buhay mo? Ni ako nga hindi ko alam ang sagot, pero ang isang bagay na sigurado ako, alam kong nasaktan ko si Breeze at alam kong hindi niya to palalampasin. Si Breeze yun. Hindi siya yung tipo ng tao na basta nawawala tapos tatahimik na lang. Hindi siya confrontational pero marunong siyang maghintay. Tahimik siyang sumasalo pero kapag nasaktan mo siya, kahit hindi mo sinasadya, ramdam mo. At ngayon pa lang, ramdam ko na kahit wala siyang reply. Kahit hindi ko makita kung nag-message pa ba siya after ko siyang i-block. Hindi siya magpaparamdam agad. Hindi dahil wala na, pero dahil iniintindi niya kung bakit. At yun ang mas nakakasakal. Yung katahimikang hindi galing sa galit, kundi sa pagbitin, sa pag-aalala, sa paniniwala na baka may dahilan ako kahit hindi ko siya binigyan ng kahit anong paliwanag. Hindi ko alam kung kailan siya lalapit ulit. Pero alam ko hindi niya to kakalimutan. And somehow that hurts more than the bruises. What I did not say stayed with me. Ilang linggo na ang lumipas, tahimik na ang lahat. Pero sa loob ko, parang walang gumagalaw. Gumagana na ulit ang katawan ko. Maaga gumigising, pumapasok, nagkakape, nagsusuot ng white coat, nagpapakita sa duty. Pero wala pa rin akong sigla. Ginagawa ko lang ang kailangan. Hindi dahil gusto ko, kundi dahil wala ng ibang paraan para umusad. Hindi ko na kinausap ang dati kong mga kaibigan. Wala nang kamusta, wala ring tara, kape. Hindi ko na rin hinanap. Alam ko namang may isa sa kanila ang nagsabi at minsan sapat na yung kutob para hindi mo nasubukang linawin. Wala na rin akong balita kay Breeze at sa totoo lang, hindi ko alam kung dahil pinili kong wag magtanong o dahil takot akong malaman. Minsan naiisip ko siyang i-unblock, tinitignan ko yung screen pero wala akong pinipindot. Ayoko namang magsinungaling, na-miss ko siya, na-miss ko kami. Pero anong silbi ng pag-amin kong huli na? One night, habang nasa apartment ako mag-isa, nakaupo lang ako sa sahig ng aking kwarto. Walang ginagawa, walang iniisip, walang background music. Tahimik lang. Pero doon ko naramdaman yung bigat. Hindi dahil may naalala ako, hindi rin dahil may nangyari. Pero kasi, ang tagal ko nang ganito. Yung gumigising ako, nag-aayos, pumapasok, pero hindi ko alam kung anong inaabangan ko. At sa gitna ng katahimikan, bigla ko lang naisip, paano kung andito si Breeze? Wala naman akong eksaktong sagot.
pero sa tanong pa lang parang mas lalo akong hindi gumalaw. Hanggang ngayon, hindi ko alam kung dapat ba akong mag-sorry o kung may saysay pa o kung iisipin niya pa rin ako kahit minsan. Ang dami kong gustong itanong pero mas marami akong hindi kayang marinig. Hindi dahil ayoko, kundi dahil baka sa pagtatanggol ko sa kanya, I forgot I needed saving too. Unsent, unsaid, unshaken. Matagal na rin pala. Minsan lang ako huminto para bilangin. Pero ngayon, while taking a break in the hospital pantry on my third night shift this week, napagtanto ko. Ilang buwan na rin mula nung huli ko siyang naisip. Si Breeze. I don't remember the exact moment na tinanggap ko nang hindi na kami mag-uusap. Walang dramatic goodbye, walang muling pagtatangka, walang tanong. Parang unti-unti lang siyang naging background noise hanggang sa tuluyan nang nawala sa tunog ng araw-araw kong pagpapatuloy. At kahit gustuhin kong sabihin na tapos na, hindi pa rin pala talaga. Kasi minsan, sa kalagitnaan ng tahimik na gabi, sa gitna ng beep ng monitors at tunog ng gulong ng stretcher, may biglang aalingaw-ngaw sa isip ko. Yo B, nandito na ako. At bumabalik lahat. Hindi na yung sakit, hindi na yung iyak, kundi yung bigat ng wala kang sinabi. Hindi ko sinabi, hindi ko tinapos, hindi ko inako. At sa lahat ng ginawa kong tama simula noon, hindi ko pa rin mabura yung pagkukulang na yun. Ngayon, mas maayos na ako. Nagpapatuloy na ako, may routine na ulit. May mga taong pumapaligid na hindi kailangan magtanong tungkol sa dati. May araw na magaan, may gabi na hindi na mabigat. Pero minsan, habang nagkakape mag-isa o pauwi ng bahay, naiisip ko, kung lumitaw siya ngayon, anong sasabihin ko? At ang mas mabigat, kung hindi na siya dumating ulit, kaya ko ba talaga? One time, nakasabay ko sa elevator ang isang lalaking may suot na itim na hoodie. Hindi naman siya pero nag-freeze pa rin ako saglit. Bumalik yung memorya ng nasa cafe kami. Yung tawanan, yung kulitan. And I hated that version of me. Yung babaeng may boses pero piniling manahimik. Yung may dahilan pero walang lakas. Yung gustong humingi ng tawad pero piniling hindi dumaan sa pintuan. Minsan, iniisip ko kung nasaan na siya, kung masaya na siya, kung may bagong tinatawag na B. Kung may iba nang nag-aalok sa kanya ng tahimik na lugar sa gitna ng gulo. Gusto ko siyang tanungin pero hindi na ako karapat-dapat sa kahit anong sagot. And so, I opened my phone, found his name, and in the quietest act of release, I tapped unblock. I'm not expecting anything. I'm not trying to begin again. But at last, I can sit with my silence without running from it. I'm still quiet, but now, I'm whole even with the missing parts. The month I thought I was fine. By December, I was not thinking about him anymore. Not because I have fully healed, but because life got too full to leave space for ghosts. Rounds got longer, shifts bled into one another, weekends were for laundry and errands and sleep. Somewhere between September and now, I stopped checking his name, stopped waiting for any sign, stopped wondering if unblocking him mattered. And for the first time in a long time, my silence did not feel like punishment. I just felt quiet. Then came the message. Group chat, high school barkada. Subject, December 22, Christmas and catch-up night sa Subic. I almost did not reply, but my high school friend was insistent. B, punta ka please. Sama ka naman this time mo. And I thought, why not? Just one night. Just food, drinks, awkward throwback jokes, and people who knew me before the world turned me cold. The venue was familiar. Isang rented beach house here in Subic. Same group, same kulitan. Fairy lights strung across the cottages. May mga beer buckets sa tabi ng portable speaker. People prepping food while someone belts out an OPM remix on the videoke. Everything looked the same, except me. This time, I wore my calm, brought wine instead of walls. I laughed at the right cues. I felt okay. For the first time in months, I did not flinch at December. Then it happened. Sa gitna ng tawa at asaran, habang naghahanap ako ng tubig sa cooler, I turned around casually and there he was, Breeze. Kakarating lang niya, kasama rin ang high school friends niya, unrecognizable vibe, wearing a vintage band shirt from the 90s. Mas lean na siya, mas mature yung aura. He was on the phone, talking to someone, may kausap, may ngiti sa labi na hindi para sa akin. Hindi siya agad tumingin, walang dramatic pause, walang slow motion. But inside me, something hit hard. Parang bumukas yung kahon ng alaala na sinelyuhan ko na dapat. I was not prepared. I was not broken either.
Pero sa mga gabing akala mong buo ka na, darating yung sandaling ipapaalala sa'yo ng mundo. You are still soft in the places he once held. And just like that, December became a memory again. Between the waves. Medyo nag-slow down na ang party. I stepped away from the cottage, away from the noise, the laughter, the weight of pretending just to breathe. And to think about why he is here. Then footsteps behind me. Bawal umihi dyan. Biglang nagdilim ang paningin ko. Putang ina mo, Breeze. Walang preno, buong bigat ng nararamdaman ko. Parang lahat ng sakit, guilt at pangungulila ko sa kanya ko binuhos sa isang mura. Tumingin ako sa kanya, may galit sa mga mata ko. Halos punitin ko na siya gamit lang yung tingin ko. Namumuo na rin ang aking luha pero ayaw pang bumagsak. At siya, nakatingin lang, ngising aso. Yung tipo ng ngiting nakakainis, nakakagigil, nakakabwisit. Walang otokonosimiento, parang joke lang lahat. Tumabi siya sa akin, tahimik, parang walang nangyari. Bakit basa dito? Sabay tawa. At doon ako mas lalong nainis. Nice to see you too, dagdag pa niya. Kalmado. Tangina mo talaga, bulong ko. Hindi ako nakikipaglokohan sa'yo. Hindi na maayos yung boses ko. Ramdam kong nanginginig na ako. Ngumisi lang siya. Eh di sorry, bawas pogi points agad. Napapikit ako, wala na, lalabas na lahat. Breeze, please. I gazed at the sand, my fingers pressing into themselves. All I could hear were the waves, but inside, a storm roared. Yung araw na pinapunta kita sa Baguio, hindi ko na nasagot yung message mo. Ex ko yung dumating. Hindi ko siya inaya. Basta, sumulpot na lang. May sinabi siya, tapos sinaktan niya ako. Sampal, nadulas ako, puro ako sugat, nauntog pa. Pero kahit ganun, ikaw pa rin yung nasa isip ko. Gusto kong puntahan ka, gusto kong sabihin lahat, pero hindi ko kinaya. Kaya kita binlock, hindi dahil gusto kong mawala ka, kundi kasi ang hirap magsalita. Tumingin ako sa kanya, tumingin din siya sa kadiliman ng alon ng dagat. Tahimik, bumuntong hininga. Galit ka ba? Tanong ko. Tahimik lang siya, tumingin sa buhangin sa mga paa niya, tapos sa akin. Wala rin namang mangyayari kung magagalit ako, di ba? At matagal na yun, nangyari na ang nangyari. Napapikit ako, napamura sa sarili. Shut up, Breeze, bulong ko. Hindi ako nakikipaglokohan sa'yo. Hindi ko alam, sagot niya. Pero ang sigurado ko, hindi kita kayang iwasan. I shut my eyes. Fuck you, Breeze. Why are you like this? He did not answer. Just looked at me, quiet, steady, present. He leaned closer, still looking at me. I did not think I would get this close to you ever again. Hindi ako sumagot, pero ang katawan ko na ang nagsasabi ng lahat. I leaned closer too. I pulled him in, at sa wakas, I kissed him. Hindi yung cinematic na halik, walang fireworks, walang dramatic music, pero yung halik na puno ng tanong, puno ng sagot, puno ng akala ko hindi na pwede pero andito pa rin tayo. At nung kumalas kami, pareho kaming huminga ng malalim. Parang sa wakas, pwede nang huminga ulit. Walang salita, walang pangako. But right on this moment, I knew, hindi pa tapos. Hindi na tayo natapos. And this time, I was not afraid of the silence. Because this time, he kissed me back. And I heard his heart answer mine.